Binusisi ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang magtatakda ng petsa sa unang eleksyon sa BARM, na ayon sa mga kongresista ay mahalagang aspeto sa pagpapanatili at pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Si Julian Bunag sa detalye. Sa ilalim ng House Bill No. 7236, September 28 ng kasalukuyang taon ang nakatakdang eleksyon sa rehiyon. Sa pagtalakay ng panukalang batas, ipinahayag ni Maguindanao del Sur Lone District Representative Ismael Mangundatu ang malaki niyang pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. This representation is grateful and appreciative of the efforts of the Philippine government under the past administration and during this administration of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. If it were not for the President Marcos' strong political will to sustain the hard-earned peace in Mindanao and to usher in genuine change by checking the powers of entrenched local powerhouses. Ayon kay Commission on Election Chairperson George Erwin Garcia, ilan sa mga pagbabagong naipasa sa ilalim ng Bangsamoro Parliament ay ang none of the above na maaring i-shade ng mga botante sa kanilang balota. Dito nilinaw din ni COMELEC Chairperson Garcia ang ilang bagay sa proseso ng eleksyon sa rehiyon. Kasi po, baka malito yung mga kababayan natin. Bakit po? Yung existing na batas natin na nagsasabi na ang eleksyon ay sa October 13, 2025, na hanggang ngayon existing yung batas na yan, existing pa po yan po yung i-amend ng House Bill na ito kung sakali, ay nagsasabi na ang Bangsamoro Parliamentary Election ay pagpapatuloy ng eleksyon ng Mayo 12. Nangangahulugan kung sino ang botante ng Mayo 12 ng national and local election, siya ang botante sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ang problema po namin, baka po kasi malito yung mga kababayan natin kung natuloy yung March 30 sapagkat magparehistro sila para sa barangay and SK, tapos pag pumunta sila sa presinto, hindi sila pabobotohin para sa Bangsamoro. Ayon pa kay Garcia, dahil automated election ang nakatakdang isagawa sa pagboto sa BARM, napilitan silang isuspend ang registration ng mga bagong botante sa BARM dahil sa pag-aakalang matutuloy ang eleksyon sa March 30. Pagdidiin naman ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, hindi dapat na maantala pa ng matagal ang eleksyon para maipagpatuloy ng BARM ang mandato nito alinsunod sa batas. Because election, for me, and during the discussion, is vital to the democratic process within the Bangsamoro. But it cannot be dragged for that long, and there must be a timeline to maintain. Kasi parang, it's like, if you do election, there will be no peace. No, we gave this law to have peace. And we experienced that there was peace. Kapag naipasa ang panukalang batas, 2 eleksyon ang nakatakdang isagawa ngayong taon, kabilang na ang barangay at SK election na napospone din noong nakaraang taon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.